Yes! Yes! Sinagot na niya ako, pare. Sinagot na ako ni Emery. Ha? Kayo na ni Emery? Yun bang ibig mo sabihin? Oo, Sam. Kanina lang niya ako sinagot. Ang saya ko. Para akong nanalo sa loto. Congrats, bro. Sa wakas, naging kayo na rin ang babaeng matagal mo nang pinapantasya. Salamat, pre. Pakiramdam ko, para akong nasa ulap ngayon. Baka naman mamaya hindi ka na makatulog, ha? Baka nga hindi. Kung hindi nga lang nakakahiya kay Emery mamaya pa sana ako uuwi. Bakit nga ba umuwi ka na agad? May pasok pa kasi siya bukas. Ayoko naman na puyatin siya. Saan nga ulit nagtatrabaho si Emery? Sa patahian siya nagtatrabaho. Malapit lang dito. Kaya pala madalas ko siyang nakikita na naglalakad lang. Malapit lang pala trabaho niya dito. Sa totoo lang, pre, hindi bagay sa kanya ang trabaho niya. Mas mukha kasi siyang model . Parang pangkaraniwan lang naman ang itsura niya . Ikaw lang naman ang gandang-ganda sa kanya . Palibasa kasi malabo ang mga mata mo. Hindi ka marunong tumingin ng tunay na maganda. Yun ang tingin ko sa kanya . Hindi mo pa kasi siya nakikita ng malapitan, kaya mo yan nasasabi. Sa bagay, mabuti na rin para hindi kita maging kaagaw sa kanya. Bakit? Marami ba siyang naging manliligaw? Oo, tuwing pumupunta ako sa kanila, lagi nang marami siyang bisita. Kaya madalas, hindi na lang ako tumutuloy. Mabuti ikaw ang sinagot niya. Swerte ko nga dahil mga katangian ko ang hanap niya sa isang lalaki. Swerte mo nga talaga. Ano daw ba ang katangian mo na nagustuhan niya? Sabi niya, simple lang daw at mukhang mabait. Tsaka, gusto daw niya yung wala ng pamilya. Nabanggit ko kasi sa kanya na paaral lang ako ng matandang dalagang tiyahin ko na namatay na 2 taon nang nakakalipas. Ibang klase rin ha. Gusto niya yung ulila na? Siguro ayaw lang na merong pakikisamahan. Tingin ko sa kanya mahihain . Kaya siguro ganun. Opinyon mo yan. Pero para sa akin, kakaiba ang gusto niya. Pre, si Aling Mads parating. Magandang gabi po, Aling Mads. O bakit gising pa kayo? Dinig na dinig ang mga boses ninyo sa baba . Pasensya na po kayo kung napalakas ang kwentuhan namin. Bakit nga gising pa kayo? Wala po kasi kaming pasok bukas . Kaya okay lang na magpuyat kami. Hindi lang kayo ang tenant sa building na to. Kaya iwasan nyo na makaabala sa ibang namamahinga. Opo. Pasensya na kayo, Aling Mads. Papasok na rin po kami sa kwarto namin. Sige, maiwan ko na kayo. Ay, grabe talaga yang si Aling Mads. Basta na lang sumusulpot. Mabuti pa pumasok na tayo sa kwarto. Malalim na nga naman ang gabi at baka nakakaabala na tayo sa mga katabi natin. Sige na nga, doon na lang tayo sa kwarto magkwentuhan. May 5 taon na rin nakatira sa building na yun na magkaibigang Samuel at Logana, na pag-aari ng matandang dalaga na si Aling Mads. Bagamat magkaiba ang kumpanya na kanilang pinapasukan, hindi naging hadlang yon para magkasundo ang 2 binata na sa iisang kwarto lamang umukupa. Pareho sila ng dahilan kung bakit doon sila umupa. Mas mura kasi roon kaysa kukuha sila ng apartment. Pareho din silang dayo sa lugar na yon at malayo sa kanilang pamilya. Mabuti naman at gising ka na. Mag-uumaga na kasi nung makatulog ako . Hindi ka nakatulog kakaisip kay Emery? Hindi si Emery ang dahilan, kundi yung mga alulong ng mga aso. Mahimbing na ang tulog ko kaya hindi ko na yun narinig. Kakaiba kasi ang alulong nila kagabi. Parang may kinatatakutan. Hindi kaya nasaksihan ng mga aso ang nangyaring krimen kagabi? Krimen? May krimen na nangyari kagabi? Oo. Kilala mo naman si Mang Oscar, di ba? Yung lasinggerong matanda na laging bumabati sa atin. Siya ang natagpo ang patay sa likod ng lumang simbahan. Sino may gawa sa kanya nun? Wala naman siyang kaaway . Palainom lang ang matandang yun pero hindi pala away. Yun nga ang palaisipan sa mga taga rito .
Kung makikita mo sana yung itsura niya kanina, hindi na halos makilala. Para tuloy gustong bumaliktad ng tiyan ko. Ang hirap paniwalaan na wala na si Mang Oscar. Kaya nga nakakaawa nga yung asawa kanina nahimatay sa pagdadalamhati. Kung sino man ang gumawa nun kay Mang Oscar, sana mas grabe ang mangyari sa kanya. Mayroon pa nga akong narinig na baka daw hindi tao ang may gawa nun kay Mang Oscar. Kung hindi tao, anong pwedeng gumawa nun sa matanda? Baka daw kasi aswang. Aswang ka dyan. Tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa ganyan. Ang tagal na nating nakatira dito. Ngayon lang may nangyaring ganyang karumal-dumal na pagpatay. Yun na nga matagal na tayo dito. Hindi naman siguro lingid sa'yo na marami na ring dayo sa lugar natin. Hindi natin alam. Baka isa sa kanila ay aswang pala. Bahala ka kung yan paniniwala mo. Basta ako, hindi ako naniniwala. Tingin ko, adik ang gumawa nun. Dapat may curfew dito sa atin para maiwasan ang mga ganyan. Sanay na kasi na gumagala sa gabi si Mang Oscar. Minsan nakakatulog na lang kung saan-saan. Pero wala naman nangyayaring masama sa kanya. Sa bagay nga, dapat ang imbestigahan ng mga pulis ay yung mga dayo. Dahil hindi naman yun gagawin ng mga lehitimong taga rito kay Mang Oscar. Tiyak na ginagawa na yun ng mga pulis. Pupuntahan ko muna si Emery sa kanila. Bigla kasi ako nag-alala. Lalo't mag-isa lang siya sa inuupahan niya. Hindi may paliwanag ni Samuel. Pero mula nang malaman niya na may relasyon na ang kaibigan at ang dalagang si Emery, may disgusto na siyang nararamdaman para dito. Umiling na lamang ang binata at saka lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa pinakakusina kung saan nagluluto ang mga nakatira sa building na yon. Nabutan niya roon si Aling Mads na nag-iinspeksyon. Istrikta kasi ang babae pagdating sa kalinisan ng paligid. Ay, kahit kailan talaga, burara ang mga nakatira sa third floor. Mga hindi marunong maglinis pagkatapos magluto. Ang dami na nga nakapaskil ng mga paalala Sadya po yatang may taong burara. Baka po ganun sila sa bahay nila. Kapag ganyan sila, mabuti pang humanap na sila ng ibang mauupahan. Sa inyo lang talaga ni Logan ako hindi nagka-problema. Nasaan na nga pala ang kaibigan mo? Pinuntahan po yung girlfriend. May girlfriend pala ang kaibigan mo? Taga rito ba? Dayo lang din po sa lugar na to. Ang totoo po niyan kagabi lang siya sinagot. Kaya pala ang ingay ninyo kagabi. Masaya siya nagkukwento sa'yo. Ganun na nga po. Ano naman ang pangalan ng girlfriend ni Logan? Baka kilala ko. Tiyak po na kilala nyo. Emery po ang pangalan. Emery? Hindi pamilyar sa akin ang pangalan Baka bago lang siya dito. 1 taon na po siya dito sa lugar natin. Siya po yung umuupa kina Aling Lucia. Nagtatrabaho po siya sa may patahian dito malapit sa atin. Oo. Kilala ko nga siya. Emery pala ang pangalan niya. Mahiyain kasi. At kapag nakakasalubong ko laging nakayoko at hindi makatingin ng diretso. Para bang hiyang-hiya. Taga saan daw ba siya? Nako, hindi po nabanggit ni Logan kagabi. Kung dayo lang ang babaeng yun, dapat siguro kinikilala muna niya. Kilala na po niya si Emery dahil ilang buwan din po niyang niligawan. Sa bagay, mahirap din ngang mangialam. Tsaka po kilala ko si Logan. Hindi po yun nakikinig sa payo ng ibang tao. Mahirap naman yung wala siyang pinapakinggan. Lalo't ang intensyon naman para sa kapakanan niya. Oo nga po Kaya lang po gano'n na siya. Sige, maiwan na muna kita. Pagsasabihan ko pa kasi yung mga umuupa sa third floor. Hindi pwede yung ginagawa nila. Paulit-ulit na lang kasi. Nang maiwan si Samuel, hinarap niya na ang pagluluto. Mas gusto niya kasi magluto ng sariling pagkain kaysa ang bumili sa karinderya. Mas nakakatipid kasi siya
at mas malaking naipapadalang pera sa kanila. Kabaliktaran naman ang kaibigang si Logan na tamad magluto at mas gustong bumili na lamang. Nang mga sandaling yun, seryoso naman ang pag-uusap ni Logan at Emery. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa nangyari kay Mang Oscar. May narinig pa nga ako na baka raw mabangis na hayop ang gumawa nun kay Mang Oscar. Pwede rin, pero anong klaseng hayop naman kaya? Hindi ko rin alam, Logan eh. Hindi ko tuloy maiwasang matakot, lalo't gabi na ako nakakauwi. Huwag ka matakot. Susunduin na kita sa trabaho mo at ihahatid sa inyo. Baka naman makaabala ako sa'yo. Minsan kasi gabing-gabi na ako nakakauwi eh. Walang problema yun. Kesa naman sa mag-alala ako sa'yo. Kung ganun eh, ngayon palang nagpapasalamat na ako sa'yo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Obligasyon ko na yun bilang boyfriend mo. Iniisip ko rin kasi na may trabaho ka. Pagod ka rin naman. Maaga naman kasi akong nakakauwi, kaya dadaanan na lang kita. Kahit maghintay pa ako doon na matagal sa pwesto mo, walang problema. Eh, yung kaibigan mo, hindi ba kayo sabay? Si Samuel ba? Magkaiba kami ng kumpanya. Iba ang oras ng uwian niya. Madalas sa bahay na lang kami nagkikita. Ngayong meron nang susundo sa akin sa gabi, kahit papano nawala na ang takot ko. Sa susunod na day off ko, pasyal naman tayo ha. Oo ba? Matagal na ako nandito pero hindi ko pa nararanasang makapasyal. Puro lang kasi ko trabaho eh. Pareho pala tayo. Minsan kapag day off ko tinutulog ko na lang. Siya nga pala. Dito ka na lang magtanghalian. Ipagluluto kita. Sige ba? Tutulungan na rin kita. Maghapong magkasama sina Logan at Emery. Ayaw pa sanang umuwi ng binata, pero lumalalim na rin ang gabi. Kahit may sarili siyang susi, ayaw pa rin naman niyang makaabala sa mga nakatira sa mga katabing kwarto. Habang pauwi, napansin ni Logan na mayroong tinatahulan ng mga aso. Nang sundan niya kung saan sila nakaharap, nagulat pa siya nang ang bahay ni Emery ang tinatahulan nila. Tila ba meron silang nakikita na hindi nila gusto. Pagdating sa tinutuluyan, nadatnan niyang nagbabasa ng libro si Samuel. Akala ko hindi ka na uuwi eh. Pwede ba yun? Dito ako nakatira. Nawili lang ako sa pakikipagkwentuhan kay Emery. Taga saan nga pala si Emery? Hindi ko pa pala na itatanong kung taga saan siya. Marami pa naman pagkakataon. Sa susunod ko na lang siya tatanungin. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa labas? Wala naman. Maliban lang na wala ng mga tao. At yung mga aso wala nang tigil sa pagtahol. Siguro nararamdaman nila na may kakaiba sa paligid. Alam mo naman ng mga aso, malakas ang pakiramdam ng mga yan. Siguro nga. O baka naaalala pa nila ang nangyari kay Mang Oscar. Pupunta nga sana ako sa burol ni Mang Oscar. Kaya lang wala pa daw dyan sa bahay nila. Baka bukas na lang. Bukas na rin siguro ako. Sasama ko na rin si Emery. Talagang hindi na kayo mapaghiwalay, no? Wala namang masama, di ba? Gusto ko na nga siyang yayain na magpakasal na kami. Nasa hustong gulang naman kami pareho eh. Sigurado ka na ba dyan? Paalala lang, ang pag-aasawa ay hindi kanin na isusubo na kapag napaso pwede mong iluwa. Alam ko naman yun eh. Tsaka sigurado na ako na siya ang gusto kong makasama habang buhay. Pag-isipan mo pa rin ng ilang beses yung desisyon mo. Mahirap magsisi sa huli. Salamat pare. Alam ko na nagmamalasakit ka lang sa akin. Pero buhay ko naman to eh. At walang ibang magdidesisyon kundi ako lang. Pag-isipan mo pa rin ng ilang beses yung desisyon mo. Mahirap magsisi sa huli. Sa kabila ng katigasan ng ulo ni Logan, hindi pa rin maiwasan na mag-alala ng kaibigan. Nang sumunod na araw, lalong naging kapansin-pansin ang pagbabago ni Logan. Hanggang sa isang araw, nagsabi siya ng kanyang plano na pagsama sa kasintahan para ipakilala sa pamilya.
Sasama ka kay Emery sa kanila? Oo, gusto daw niya ako ipakilala sa pamilya niya. Kailan naman ang balak mong sumama sa kanya? Sa 1 linggo na ang alis namin. Hindi naman pala malayo sa kanila. Sa baryo Pook pala siya nakatira. Huwag mo nga palang babanggitin kahit kanino kung taga saan siya, ha? Bakit ayaw niyang may makaalam kung saan siya nakatira? Ang sabi niya kasi, hindi daw magandang reputasyon ng baryo nila. Kaya ayaw niyang may nakakaalam na galing siya doon. Sa totoo lang, ngayon ko lang narinig ang baryo nila. Saan ba banda yun? Ako din naman eh. Hindi ko alam. Basta malapit lang daw. Magtatagal ba kayo sa baryo nila? Sabi ni Emery, kung pwede daw, 1 linggo kami doon dahil magpipiesta din daw. Matagal-tagal din yun, ha? Mula na magtrabaho ako, hindi pa ako nakakapagbakasyon. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon. Basta mag-iingat ka pare, ha? Kapag naroon ka na, huwag mong kakalimutan na tumawag sa akin, ha? Para alam ko ang kalagayan mo. Oo naman. Papasalubungan pa kita pag uwi namin. Hindi ko kailangan ng pasalubong mo. Umuwi ka lang ng ligtas ayos na sa akin yun. Nang mga sumunod na araw, sunod-sunod ang patayan na naganap na noon lamang nangyari sa kanilang lugar. Lumakas tuloy ang bulungan na baka nga aswang ang may gawa, lalo't pare-parehong pagpaslang sa mga biktima. Alam mo bang iilan na lang tayong nakatira sa building na to? Umalis na yung iba dahil sa takot. Napakaduwag naman nila. Wala namang gagalaw sa kanila dito sa loob. Ligtas nga dito sa tinitirhan natin. Pero pagdating sa labas, hindi tayo nakakatiyak. Hindi naman lingid sa'yo na gabi nang nakakauwi ang ibang nakatira dito. Ginagawa naman ng lahat ng otoridad para mahanap ang salarin. Wala nga lang talagang lumulutang na testigo. Mas mapapadali sana ang paghahanap sa suspect. May narinig nga ako. Hinahanap daw ang magbabalot. Ha? Bakit? Siya ba ang suspect? Hindi. Pero mukhang alam niya kung sino ang pumapatay. Bakit siya nagtatago? Ayaw niyang makipagtulungan? Natatakot daw. Nag-iwan na lang daw siya ng sulat sa kanyang amo. Oras daw na may masamang nangyari sa kanya, alam na daw kung sino ang may gawa. Walang mangyayari kung matatakot siya. Kung ituturo niya ang salarin, magiging bayani pa siya sa mga taga rito. Hindi ganun kadali yun. Sabi ng amo niya, nung dumating daw yung binatilyo para ibigay ang pinagbentahan ng mga balot, hindi daw niya maipaliwanag ang takot na nakikita niya rito. Huwag mong sabihin na kaya ganun na lang ang takot ng binatilyo dahil aswang ang sinasabi niyang salarin. Ganun na nga. Baka naman gumagawa lang ng kwento yung binatilyo. Kilala daw ng amo ang binatilyo. Tiyak niyang nagsasabi siya ng totoo. Tao man o aswang ang pumapas lang, mag-iingat na lang tayo. Tsaka kapag oras mo na talaga, oras mo na. Hindi na natin mapipigilan pa. Alam ko naman yan. Hindi ko lang din maiwasan na matakot at mag-alala. O paano? Maiwan muna kita. Tsaka na tayo magkwentuhan. Pupuntahan ko lang si Emery sa kanila. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Umalis na siya sa patahian. Kaya pala nung minsan dumaan ako, narinig ko na sabi ng mga kasamahan niya wala na siya dun. Ano daw ang dahilan niya? Wala siyang binigay na dahilan Baka may kinalaman sa pag-uwi namin sa kanila. Pansin ko lang, tila ba konti lang ang nalalaman mo kay Emery? Samantalang ikaw lahat sinabi mo na sa kanya. Ayoko lang kasi na mag-isip ng hindi maganda si Emery kung lagi ako magtatanong sa kanya. Natural lang na magtanong ka ng ilang bagay tungkol sa pagkatao niya. May relasyon na kayo Saka na yan, marami pa naman kaming oras para kilalanin ng isa't isa. Pero Logan... Tsaka na tayo mag-usap ulit ha. Hinihintay na kasi ako ni Emery Kahit binabalot ng takot, nagpatuloy pa rin ang magkaibigan sa araw-araw nilang gawain. Lalo na si Samuela na hindi maaaring tumigil sa pagtatrabaho dahil tumutulong pa siya sa kanyang pamilya. Isang umaga, may gumimbal na naman sa kanilang malagim na balita.
Patay na ang binatilyong nagtitinda ng balot na tanging saksi sa tunay na salarin. Pinag-uusapan pa lang natin nung isang araw. Ngayon, patay na ang binatilyo. Hindi nga rin ako makapaniwala. Sino kaya ang pumatay sa kanya? Walang iba kundi ang salarin sa pagpaslang ng mga tao dito sa atin. Baka nalaman na kilala siya kaya pinatahimik na siya. Posible rin. O baka may nakaalitan. Tiyak na magugulat din si Emery sa balita. Nabanggit ko kasi yung pinag-usapan natin eh. Nag-alala nga siya sa binatilyo. Ewan ko lang ha. Pero kahit kailan hindi ko makitaan ang emosyon niyang girlfriend mo. Parang malamig nga siyang makitungo sa mga tao dito. Tapos nag-aalala pa siya sa taong hindi naman niya kaano-ano. Teka nga lang pare, bakit ba napapansin ko na parang inis ka kay Emery? May nagawa ba siyang mali sa'yo? Wala naman. Sadya lang talagang mabigat ang loob ko sa kanya. Para kasing may itinatago eh. Baka naman may gusto ka sa kanya at nagseselos ka na ako ang sinagot niya. Nako, nagkakamali ka. Hindi siya ang tipo kong babae. Pasensya ka na sa sinabi ko. Nadala lang ako. Para na kitang kapatid, Logan. Sa'yo ko mas nag-aalala. Masaya ako na meron kang girlfriend. Pero sana, kilalanin mo pa siya ng maigi. Huwag ka mag-alala. Pag uwi namin sa kanila, mas makikilala ko pa siya at ang pamilya niya. Kaya tigilan mo ng pag-aalala sa akin na para akong batang paslit. Maliban sa mas matanda ako sa'yo, nasa hustong gulang na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Mula nang huling magkausap ang magkaibigan, hindi na muling nagkwento si Logan tungkol sa girlfriend. Napansin din ni Samuel na madalas ang pag-uwi ng hating gabi ng kaibigan. Hindi tuloy niya maiwasan na pagsabihang muli ang binata. Baka kasi mapagkamalan nito na sospek sa nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Grabe ka naman mag-isip. Alalahanin mo na hindi pa nahuhuli ang salarin. At saka alam mong may curfew. Pero hating gabi ka pa rin umuwi. Malapit lang naman ang pinupuntahan ko. Hindi naman ako lumalayo. Kahit na, iwasan mo na lang umuwi ng hating gabi. Hindi ka nga mahuli ng mga nagpapatrolya. Baka ikaw naman ang sunod na babiktima. Huwag kang mag-alala, nag-iingat naman ako eh. Ang mga taong napaslang, ang ilan sa kanila maingat din. Pero tingnan mo naman ang nangyari sa kanila. Sa bagay nga, tama ka rin. Kung alam mong late ka nang makakauwi, sana doon ka na lang sa bahay ni Emery matulog. Nakakahiya naman eh. Hindi na lang ako magpapaabot ng hating gabi. Sa totoo lang, sa mga aso ko kinakabahan eh. Yung tahol kasi nila, parang may nakikita sila na hindi ko nakikita. Baka babala na rin sa'yo ng mga aso yun. Kaya sana makinig ka sa akin. Baka nga. May intindihan naman siguro ni Emery kung hindi ako magtatagal masyado sa bahay niya. Kung talagang nagmamalasakit siya sa'yo, may intindihan ka niya. Oo naman. Mahal na mahal din ako ni Emery. Hindi pa ba sapat na isasama niya ako sa kanila? Isa pa yan. Hindi ba masyado pang maaga para ipakilala ka niya sa mga magulang niya? Mas okay nga ito eh, kaysa maghintay pa ng ilang taon. Alam mo, maghanap ka na rin kasi ng maliligawan mo para hindi kami napapansin mo. Kulang ka lang ata sa lambing eh, kaya lagi kang masungit. Alam mo naman na may obligasyon pa ako sa pamilya ko. Hindi ko pwedeng unahin yung pag-ibig. Pwede mo naman yung pagsabayin. Kaysa naman mapag-iwanan ka. Tsaka na yan. Makakapaghintay naman yan eh. Kung talagang merong nakatadhana sa akin, darating siya sa tamang panahon. Nagkibit-balikat na lamang si Logan sa naging tugon ng kaibigan. Sa kabila ng panganib sa labas tuwing gabi, hindi pa rin mapigilan ng binata na dumalaw sa bahay ng kasintahan. Pero sa pagkakataong yun, nagsabi na siya kagad na hindi na magpapaabot ng gabi. Siya nga pala, hindi na ako pwedeng magpagabi ng husto. Nag-aalala kasi si Samuel kapag umuwi ako ng hating gabi. Baka daw kung mapano ako. Ibang klase rin ang kaibigan mo, no? Ang swerte mo sa pagkakaroon ng kaibigan na tulad niya. May malasakit sa'yo. Mabait nga yung si Samuel.
Mukha lang siyang suplado at parang pasanlagi ang daigdig dahil na rin sa nakapasan na obligasyon sa balikat niya. May girlfriend na ba si Samuel? Nagkaroon siya dati, pero ngayon wala na. Focus na lang daw muna siya sa pagtulong sa pamilya. Gusto ko rin sana siya maging kaibigan. Pero sa nakikita ko masyado siyang seryoso. Tsaka, paalis na rin tayo Pwede naman kapag nakabalik na tayo. Minsan lumabas tayong 3. Oo ba? Ano nga pala ang opinion niya sa pagsama mo sa akin? Ha? Wala naman siyang sinasabi. Akala ko tututulan niya. Kasi ayaw niya nagpapagabi ka rito. Hindi niya gagawin yun. Hindi naman ako bata na walang sariling desisyon sa buhay. Sa bagay. Alam mo, siguradong matutuwa ang mga magulang at kapatid ko sa pagdating natin. Parang nakikinita ako ng mga itsura nila. Ako din excited na at medyo kinakabahan. Huwag kang kabahan. Kasama mo naman ako Siguradong mag-e-enjoy ka doon. Dumating ang araw ng pag-alis ni Logana. Mula noon hindi na mapakali si Samuela. Pakiramdam niya kasi, dapat hindi niya pinayagan ng kaibigan na sumama sa nobya nito. Pero sino naman siya para pigilin ng binata sa pasya nito? Baka mamaya yun pa ang maging dahilan ng pag-aaway nila. Bakit ba napapansin ko mula nang umalis ang kaibigan mo Lagi ka nang tulala. Hindi ko po kasi maiwasan na mag-alala. Saan ba kasi pumunta ang kaibigan mo? Ang sabi lang niya may pupuntahan siya. Sumama po sa girlfriend niya. Ganun ba? 1 linggo nga daw siyang mawawala, totoo ba? Opo, magpipiesta daw po kasi sa lugar nila Emery. Saan bang probinsya nung Emery? Malapit lang po pala dito sa atin. Sa Baryo Pook daw po. Ano ka mo, iho? Baryo Pook? Tama bang narinig ko? Opo, namumutla po kayo. May problema po ba? Diyos ko, bakit hindi mo sinabi sa akin na dun pupunta ang kaibigan mo? Ano po bang meron sa baryo na yun? Ang baryo na yun matagal ng panahong kinalimutan dahil pinamumugaran yun ng mga aswang. Aswang? Kung ganun, totoo pala talaga sila? Oo naman. Malaki nga ang paniniwala ng mga taga rito na aswang ang pumatay kay Mang Oscar. Dangan lang tikom ang bibig ng mga taga rito. Nangangamba kasi sila na baka narito lang ang aswang na pumatay sa pobreng matanda. Kung taga ron si Emery, posibleng siya ang salarin. Ano pong gagawin natin? Baka napahamak na si Logan. 2 araw na siyang wala. Posibleng naging hapunan na siya ng mga taga ron. Kaya po siguro hindi siya tumatawag sa akin. Yun po kasi ang billing ko sa kanya Ang malas naman ng kaibigan mo sa pagbili ng babaeng magugustuhan. Kaya po siguro mabigat ang loob ko sa babaeng yun. Sabi na nga ba meron siyang tinatago Sana sinunod mo ang kutob mo. Madalas naman kasing tama yan Gusto mang pagsisihan ni Samuel ang pambabaliwala sa nararamdaman na. Huli na ang lahat. Umaasa na lamang siya na sana'y buhay pa ang kaibigan at gumagawa ng paraan para makatakas. Samantala, sa baryo kung saan naroon si Logana, mula nang dumating siya sa lugar, wala na siyang ginawa kundi maghanap ng signal. Gusto niya kasing tawagin si Samuel bago mag-lowbat ang kanyang cellphone. Wala rin kasing kuryente sa lugar. Tila ba pinag-iwanan na ang lugar na yon. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi na wala pang kuryente sa lugar na to. Ayos lang yun. Nagulat lang ako na may mga lugar pala na walang kuryente. Sadyang kinalimutan na talaga ang lugar namin. Bakit nga pala? Magtatagal ka naman dito kaya malalaman mo rin. Isa pa sa mga napansin ko yung mga tao dito parang hindi sila pala kaibigan. Masyado rin silang seryoso at kahit kailan, hindi ko pa nakikitang ngumiti. Hindi lang sila sanay na may dayo dito sa amin.
Ang mahalaga naman mainit ang pagtanggap sa'yo ng pamilya ko. Nagpapasalamat nga ako sa kanila eh. Pagdating pa lang natin tanggap na nila ako agad. Ibig sabihin lang nun, miyembro ka na ng pamilya namin. Emery, gusto ko na rin samantalahin ng pagkakataon na ito na hingin sana sa mga magulang mo ang kamay mo. Talaga? Siguradong matutuwa ang mga magulang ko nito. Pero hingin mo na lang ang basbas nila sa mismong araw ng piyesta. Sige, kaya lang wala akong singsing dito Hindi naman yun mahalaga sa akin at sa pamilya ko Ang importante, mahal at tanggap mo ko. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko nang ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pinasaya mo talaga ako, Logan. Pangako ko sa'yo, magiging mabuti akong asawa. Mahigpit pang nagyakap ang magkasintahan Tuluyan na ring binaliwala ni Logan ang kakaibang aura ng lugar. Yung pakiramdam niya na gusto na niyang umuwi ay tuluyan nang naglaho. Ilang sandali pa, nagpaalam muna sa kanya si Emery na tutulungan ng ina. Si Logan naman, nagpaalam muna na maglilibot-libot sa lugar. Sa paglalakad-lakad niya, hindi na niya namalayan na nakarating siya sa isang ilog. Napangiti pa siya nang makakita ng baka na umiinom. Sino ka, iho? Anong ginagawa mo rito? Ha? Magandang araw po, Lolo. Sa inyo po ba ang baka na yan? Alaga ko nga ang baka na ito. Hindi mo pa sila sagot ang tanong ko. Hindi ko po namalayan na napalayo na pala ako. Ako po pala si Logan. Galing po ako sa Barrio Pook. Ano? Galing ka sa baryo na yan? Teka lang po. Huwag po muna kayong umalis. Layuan mo ako! Huwag kang lumapit sa akin! Hindi po ako masamang tao. Huwag po kayong matakot sa akin. Sabi mo taga dyan ka sa baryo na yan. Bisita po ako. Taga dyan po kasi ang girlfriend ko. Kung ganun, dayo ka lang pala. Ganun na nga po. Kung ako sa'yo, umalis ka na, iho. Bago pa mahuli ang lahat. Isang malaking pagkakamali na sumama ka sa girlfriend mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? May mga paparating. Mabuti pa bumalik ka rito bukas ng ganitong oras. Sasabihin ko sa'yo lahat ang nalalaman ko. Teka lang po. Gusto pa sanang sundan ni Logan na matandang lalaki. Pero mabilis na yung nawala sa likod ng mga puno ng kawayan. Paglingon naman niya sa pinanggalingan, parating naman ang ama at kuya ni Emery. Walang nagawa kundi sumama siya sa kanila pabalik. Hindi ka dapat gumagawi sa lugar na yon. May nakita ka bang tao sa ilog? Ha? Ay, wala naman. Bakit bawal magawi doon? Nasasakop na kasi yun ng ibang baryo. Tsaka marami kasi ang nagsasabi na merong mga mababangis na hayop ang gumagala sa lugar na yun. Mabuti na lang nakita ka ni na kuya at itay. Pasensya ka na. Hindi ko alam Naghahanap kasi ako ng signal ng cellphone ko. Sabi ko nga sa'yo, mahirap ang signal dito. Bakit ba kasi kailangan mo pang tawagan ng kaibigan mo? Nangako kasi ako sa kanya na tatawagan ko siya. Para malaman niyang ayos lang ako dito. Para namang walang tiwala ang kaibigan mo sa akin at sa pamilya ko. Akala yata niya hindi ka na makakauwi ng buhay. Hindi naman sa walang tiwala. Hindi kasi sanay yun na umaalis ako ng matagal. Higit pa kasi sa magkaibigan ng turingan namin. Para na rin kami magkapatid. Kung sa bagay, sabi mo nga, 5 taon na kayong magkaibigan. Kapag hindi ko pa rin siya natawagan, pag uwi na lang natin ako magpapaliwanag sa kanya. Oo nga pala. Mamaya meron darating na bisita ang mga magulang ko. Kahit anong ingay, wag mo na lang pansinin, ha? Kaya ba maraming kawa ako nakita kanina? Marami yata kayong lulutuin? Oo, ganun kasi dito kapag may dumarating na bisita. Kita mo nga nung unang dating mo, pinaghanda ka rin nila. Oo nga
Yun ang unang beses na merong naghanda para sa pagdating ko. O paano, maiwan muna kita ha? Babalik na lang ako mamaya. Dito lang ako sa kubo. Susubukan ko na lang na tawagan si Samuel. Hindi ka talaga susuko ha? Sige, ikaw ang bahala. Maiwan na muna kita. Totoo nga yata ang kasabihan kapag nagmahal. Lahat kayang gawin at pagtiisan para sa minamahal. Baka kapag nalaman ni Samuel ang itsura ng lugar na ito, pagtawanan niya ako. Ay, matawagan na nga lang siya. Naikot na ata ni Logan ang buong kubo at labas. Pero talagang walang signal na masagap ang cellphone niya. Hanggang napatingala na lang siya sa puno sa kanyang harapan. Isang ideyang bigla niyang naisip gawin. Walang pag-aatubili na inakit niya ang puno. Hinihingal na siya bago pa man siya makaakyat sa taas. Naupo muna siya sandali at kinalma ang sarili. Pagtingin niya sa cellphone niya, meron na yung signal. Napasundok na lamang siya sa ere sa tuwa. Agad na rin niyang tinawagan ng kaibigan. Ilang ring pa bago may sumagot. Salamat naman at nakontak na kita, pre. Pasensya ka na, wala kasing signal dito eh. Nasaan ka ngayon? Kasama mo ba si Emery? Nandito ako ngayon sa taas ng puno. Sabi ko nga, wala signal dito at wala ring kuryente. Makinig ka sa akin. Umalis ka na dyan. Tumakas ka na. Huwag ka lang magpapahalata sa kanila, lalo na kay Emery. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Alam ko nag-aalala ka sa akin, pero parang OA naman yata yung mga sinasabi mo. Logan, hindi sila tao. Nanganganib ang buhay mo. Mga aswang ang mga nakatira dyan. Hindi magandang biro yan, Samuel. Lalo na kung tungkol kay Emery. Maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin biro to. Umalis ka na habang may pagkakataon pa. Sige nga, ano ang ebidensya mo na totoo lahat ng yan? Huwag ka nga manira. Hindi ako naninira lang. Kung gusto mo, kausapin mo si Aling Mads. Hello, Logan. Iho, makinig ka sa amin. Delikado ang buhay mo dyan. Mga aswang ang mga nakatira sa lugar na yan. Yan ang baryo na kinalimutan na dahil hindi mga tao ang nakatira dyan. Aling Mads, nakikiusap po ako sa inyo. Kung kasabwat kayo ni Samuel para paglaruan ako, hindi po ako natutuwa. Kilala mo ko. Kahit kailan hindi ko ugali ang magbiro. Umuwi ka na rito. Hindi ko po alam kung paano aalis sa lugar na ito. Nakatulog po kasi ako habang nasa biyahe. Diyos ko po, Logan. Bakit kasi sumama ka sa babaeng yan eh? Hindi mo pa naman siya lubusang kilala eh. Totoo po ba ang mga sinabi niyo? Oo, iho. Kung ganun, dito na ako mamamatay. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Manalig ka lang na makakalabas ka ng buhay sa lugar na yan. Kailangan mo magpakatatag. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Bakit ba nangyayari sa akin to? Huwag ka magpapahalatang may nalalaman ka na. Kailangan mo makisama sa kanila. Kung yun lang ang paraan para mabuhay ka. Hello? Pare? Kahit anong mangyari, huwag ka susuko. Hello? Hello, Samuel? Ay, leche. Namatay na. Anong gagawin ko? Kalma lang, Logan. Tama sila, Aling Mads. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo lang. Samantala, napatitig na lamang sa screen ng cellphone si Samuel nang mawala sa kabilang linya ang kaibigan. Nanlulumo na napaupo na lamang ang binata habang umiiyak naman si Aling Mads. Ngayong napatunayan po nating buhay si Logan, humingi po tayo ng tulong. Walang magkakalakas na loob para puntahan ang lugar na yon, iho. Umasa na lang tayo na makakagawa ng paraan si Logan na makaalis sa baryo na yun. Hindi po kaya balak na ihanda si Logan sa piyesta nila? Posible din, iho. Wala po ba talaga tayong magagawa, Aling Mads? Teka, meron akong kakilala.
Meron ako nakakatandang pinsan na nakakaalam sa lugar na yun. Huwag na po tayong mag-aksaya ng oras. Puntahan na po natin yung sinasabi niyong pinsan niyo. Sige iho, bukas na bukas din pupuntahan natin si Kuya Arlo. Salamat po, Aling Mads. Mas lalo ko pong napatunayan na hindi lang mahalaga sa inyo ang pagkita ng pera mula sa amin. Totoong nagmamalasakit po kayo sa amin. Dito kayo nangungupahan sa akin. Natural na pananagutan ko kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Sana po maging ligtas si Logan hanggang mahanap natin siya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, iho. Magtiwala lang tayo sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Nang mga sandaling yun tulala pa rin si Logan sa taas ng puno. Hindi pa rin makapaniwala ng binabalik-balikan sa isip ang naging pag-uusap nilang tatlo. Bahagya pa siyang napapitlag nang marinig ang pagtawag ni Emery. Nagmamadali naman siyang bumaba. Handa na ang hapunan. Gusto mo na bang kumain? Ha? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Pwede bang dito na tayo kumain? Okay ka pa naman kanina. Oo nga ewan ko ba. Parang biglang sumama ang pakiramdam ko para akong lalagnatin. Kapag nagkatrangkaso pa naman ako ang tagal. Hihingi na lang ako kay inay ng halamang gamot. Marami sila sa kubo ng itay. Emery, kailangan na siguro nating umuwi. Bumalik na lang tayo kapag bumuti na ang pakiramdam ko. Hindi kasi tumatalab ang halamang gamot sa akin Pero Logan, ilang araw na lang piyesta na. Hindi papayag sina itay na bigla na lang tayong aalis. Baka kasi lumala ang sakit ko. Wala ka bang malasakit sa akin? Siyempre nag-aalala ko sa'yo. Kaya nga tatawagin ko ang inay para gamutin ka. Kung ayaw mo pang umalis, ihatid mo na lang ako sa sakayan. Ako na lang mag-isang uuwi. Sige, bukas na bukas din uuwi na tayo. Magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Bakit hindi pa ngayon? Maaga pa naman. Bakit ba gustong gusto mo na makaalis sa lugar namin? Ano ang tunay mong dahilan? Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Nararamdaman ko na hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi ko alam. Bigla ka na lang kasi nagbago. Kanina maayos pa tayo nag-uusap. Nagkausap ba kayo ni Samuel? Hindi. Paano kami magkakausap kung walang signal sa lugar na ito? Ang mabuti pa dito ka lang sa kubo. Dadalhan na lang kita ng pagkain mo. Emery, sandali lang. Yung bilin ko nga pala. Huwag mong kakalimutan ha. Halos kalahating oras din bago bumalik si Emery. May dala siyang pagkain pero hindi yun sinuluyapan ni Logan. Nawala na rin kasi siya ng ganang kumain dahil sa samot-saring iniisip. Kain ka na. Hindi ka pwedeng magutom kung masama ang pakiramdam mo. Pasensya na. Wala talaga akong ganang kumain. Pilitin mo pa rin. May dala rin akong halamang gamot para sa'yo. Ayos lang ako. Busog pa talaga ako. Pilitin mong kumain para hindi ka manghina sa oras na umalis ka rito. Aalis na ba tayo bukas? Nasabi mo na sa kanila? Hindi pa pero gagawa ako ng paraan. Salamat Emery. At naiintindihan mo ko. Nagtataka lang ako kung bakit bigla ka nagbago. Hindi naman Ako pa rin naman to. Huwag ka na magkaila pa. May alam ka na. Hindi ko lang alam kung paano mo natuklasan. Emery, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong makaalis dito. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang tatakas. Malakas ang pang-amoy ng mga taga rito. Hindi ka makakalayo. Ano bang balak niyo sa akin? Depende sa magiging desisyon ng pamilya ko. Kung matutuklasan nilang may nalalaman ka na,
Baka hindi ka na umabot sa piyesta. Kaya ba natuwa ka noon nung nalaman mong wala na akong pamilya? Dahil alam mong kapag nawala ako, walang maghahanap sa akin. Oo. Ang totoo pa niyan, ang kaibigan mo talaga ang puntirya ko. Kaya lang masyado siyang mailap. Para bang laging nagdududa ang tingin niya sa akin. Hindi mo talaga maiisahan yun. Malakas ang pakiramdam ni Samuel. Siguro kung nakinig lang ako sa kanya noon, wala ako sa kalagayan ko ngayon. Magsisi ka man, huli na. Sundin mo na lang ako para hindi mapadali ang buhay mo. Lahat ang sasabihin mo gagawin ko. Makaalis lang ako sa lugar na ito. Hindi na naitago ng binata ang takot na nararamdaman na kahit sa harapan ni Emery. Habang tinatapos nila ang kanilang hapunan na, kasabay nun ang pangangatog ng kanyang tuhod. Tuluyan na rin siyang nawala ng ganang kumain nang makita na may buhok ang isang putahe ng ulam. Noong gabing yun, hindi makatulog si Logan. Sa di kalayuan kasi, naririnig niya kasi ang mga sigaw ng tila kinakatay. Nagtakip na siya ng 2 tenga, pero nadidinig pa rin niya mga yun. Mula sa likod, naramdaman niya ang pagyakap ni Emery. Tila pinapayapa siya nito. Nakatulong naman yon hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, maagang nagtungo sina Aling Mads at Samuel sa pinsan na matandang babae. Agad naman nilang natunto ng bahay ni Mang Arlo, sa kabila ng matagal nang hindi nagkikita ang dalawa. Amanda, ikaw ba yan, pinsan? Ako nga, Kuya Arlo. Kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Eto, naging mabuti naman ang Panginoon sa akin sa loob ng maraming taon. Kamusta ka na rin? Gaya mo, maayos naman ang lagay ko. Sino ba yung binatang kasama mo? Anak mo ba siya? Akala ko ba wala ka ng balak mag-asawa pa? Hindi ko anak si Samuel. Isa siya sa mga tenant ko. Ikaw lang ang naiisip ko na makakatulong sa amin. Ano naman yung tulong na hihingi niyo sa akin? Tungkol po sa kaibigan kong si Logan. Nasa baryo Puok po siya ngayon. Sa baryo ng mga aswang. Ano ang ginagawa ng kaibigan mo sa lugar na yon? Dinala po siya ng kasintahan niya sa baryo nila. Hindi alam ng kaibigan ko na aswang ang mga nakatira doon. Ikinalulungkot ko pero baka patay na ang kaibigan mo, iho. Nakausap pa po namin siya kahapon. Buhay pa po ang kaibigan ko. Maswerte siya kung buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kaalid sa laman at dugo ng tao ang mga nakatira roon. Sa tingin mo ba'y habang buhay lamang siyang tititigan ng mga yon? Nararamdaman ko po na buhay pa siya. Baka po may magawa tayong paraan para mailigtas natin siya. Mga aswang ang gusto mong kalabanin, iho. Isusuong mo ba ang buhay mo sa isang kaibigan na hindi mo tiyak kung nakain na? Kuya, wala na bang paraan para malaman natin kung buhay pa ang kaibigan niya? Sa totoo lang, kuya, parang mga anak ko na ang mga yan. Kaya masakit sa akin ang nangyayari. Kung mapapasok man natin ang baryo na yon, walang katiyakan na makakalabas pa tayo ng buhay. Sabihin niyo lang po kung saan ang daan papunta sa baryo nila. Ako na lang po ang magtutungo doon. Delikado, iho. Hindi mo kakayaning mag-isa. Kung sakali man po na wala na talaga si Logan, ayoko na rin po na may madamay na iba. Alalahanin mo na may pamilya pang umaasa sa'yo. Kapag may masamang nangyari sa'yo, paano ang 2 kapatid mo na nag-aaral? Hindi ko rin po kasi matiis na walang gawin. Titignan ko kung anong magagawa ko. Pansamantala dumito muna kayo. Maraming salamat po, Mang Arlo. Pasensya na po sa abala. Huwag ka muna magpasalamat. Wala pa akong nagagawa. Hindi ka na ba lumalaban sa mga aswang, kuya? Mula nang mawala ang pamilya ko, mas pinili ko na lamang mamuhay ng tahimik. Akala ko kasi pagkatapos ng pagluluksa mo noon, bumalik ka pa rin sa dati mong ginagawa. Hindi na. Dahil lalo ko lamang maaalala na nagagawa ko magligtas ng buhay ng iba. Pero sarili kong pamilya, hindi ko man lamang nailigtas noon. Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa pamilya ninyo. Matagal na ang pangyayaring yun.
Pero ang kirot dito sa puso ko ay narito pa rin. Naiintindihan ko po na hindi ganun kadaling mawalan ng mahal sa buhay. O sige, wag na natin uungkatin ang nakaraan. Pag-isipan na lang natin kung paano maililigtas si Logan. May litrato ko ba ng kaibigan mo, iho? Mayroon po. Ito po ang litrato namin na magkasama. Ito ang kaibigan mo? Nakita ko siya at nakausap pa. Sabi ko sa kanya bumalik sa ilog. Talaga po? Puntahan po natin ang sinasabi niyong ilog. Sumama ang binata kay Mang Arlo sa ilog, kung saan unang nagkita ang dalawa. Naiwan naman si Aling Mad sa bahay ng matandang lalaki. Puno ng pananabig na naghintay si Samuel malapit sa ilog. Hindi niya inaalis ang paningin sa kabilang pangpang. Pero malapit nang dumilim, ngunit hindi dumating ang kaibigan. Bigong umuwi ang dalawa. Dalawa lang naiisip ko na dahilan kung bakit hindi siya sumipot. Maaaring patay na siya. O di kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para makatakas. Alam ko pong buhay pa siya. Hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas. Pumunta tayo ron para magbakasakali hanggang sa piyesta. Salamat po sa tulong niyo, Mang Arlo. Baka nga kasi tama ka rin. Paano kung naghihintay lamang ng pagkakataon ng kaibigan mo para makatakas? Tayo lang ang pag-asa niya. Yung kabilang ilog po ba ang Baryo Pook? Oo. Ang ilog na yun ang humahati sa dalawang baryo. Oras na mahuli ka nila sa kabilang ilog. Hindi ka na makakabalik ng buhay. Sa paglipas ng mga taon, marami pa rin ang mga nawawalang tao at hindi na nakakabalik. Naniniwala ang ilan na baka naging biktima na sila ng mga aswang. Kapag po ba nakatawid ng ilog si Logan, hindi na po siya pwedeng habulin ng mga aswang? Ganun na nga kung magagawa niyang makatawid. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na babalik din si Logan. Matapang po ang kaibigan kong yun. Alam ko, gumagawa na rin siya ng paraan. Hanggat hindi sumasapit ang kapistahan, araw-araw tayong babalik sa ilog para magbaka sakali. Ang mabuti pa kumain na muna tayo. Alam ko pagod at gutom kayo sa naging lakad ninyo. Salamat po, Aling Mads. Pero ang totoo wala akong gana. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Kailangan mo ng lakas kung desidido ka mailigtas ang kaibigan mo. Tama si Mads. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Sige po. Kakain na po ako. Ganyan nga, iho. O maupo na kayo dito sa hapagkainan. Nang mga oras na yon, parang mababaliw na si Logan. Dahil ilang sandali na lamang, sasapit na naman ang gabi. Maririnig na naman niya ang mga sigaw na bumibingi sa kanya. Buhay pa nga siya, pero pakiramdam niya unti-unti naman siyang namamatay sa lugar na yun. Alam ko nahihirapan ka na sa sitwasyon mo dito. Pero konting tiis na lang. Palilipasin lang natin ang piyesta dito sa amin. Bakit kasi kailangan pa nating hintayin ng piyesta? Akala mo ba hindi ko alam ang plano nyo? Pumayag na ang mga magulang ko na hindi ka ihanda sa piyesta. Dudukot na lang sila ng iba para ihanda sa araw na yun. Mga hayop kayo. Kung makapagsalita ka, para lang kayong mamimili sa palengke ha. Ganito na kami noon pa. Hindi na yun magbabago. Tingin namin sa inyo mga pagkain na papawi sa gutom namin. Umamin ka. Gusto kong marinig mismo sa bibig mo. Kagagawan mo ang pagpaslang sa mga tao sa lugar namin. Ikaw din ang pumatay sa binatilyo. Ang huling biktima mo bago tayo umalis. Nakita niya ako. Kung hindi ko siya pinatay, malamang marami nang nakakalam sa tunay kong pagkatao. Ang sama mo! Wala kang patawad! Mga halimaw kayo! Huwag mong lakasan yung boses mo. Baka mamaya nasa paligid lang sila. Gusto mo bang mapaaga ang pagkatay nila sa'yo? Mabuti pa nga siguro. Tutal, wala na namang pag-asa na makatakas ako rito. Alam ko pinasasakay mo lang ako. Ikaw ang bahala kung ayaw mo maniwala sa akin na makakaalis ka pa sa lugar na to. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Para na akong mababaliw sa kakaisip sa kahihinatnan ko sa lugar na ito.
Hanggat wala silang nalalaman na meron ka na natuklasan, ligtas ka. Kaya kung ako sa'yo, makisalamuha ka pa rin sa kanila. Baka mahalata nila ang takot ko. Tuwing nakikita ko mga kasama mo, hindi maiwasan na mga tugan-tuhod ko. Kailangan mong galingan sa pagtago ng nararamdaman mo. Malakas ang pakiramdam ng kapatid ko. Paano ako nakatitiyak na hindi mo lang ako niloloko? Wala ka namang pagpipilian kundi magtiwala sa akin. Walang ibang tutulong sa'yo dito kundi ako lang. Nagsisisi ako kung bakit ikaw pa ang minahal ko. Ako din naman Gusto kong pagsisihan na nakilala pa kita. Dahil sa'yo, kailangan ko suwayin ng mga magulang at mga kauri ko. Kahit nakakaramdam ng takot, mas nangibabaw pa rin kay Logan ang kuryosidad na malaman ang mga ginagawa ng mga taga roon. Kahit mahigpit ang bilin ni Emery, lumabas pa rin siya ng kubo. Sinundan lang niya ang ingay na nadidinig niya. Sa likod ng mga kubo, nakita niya ang pagtitipon ng mga taga roon. Mula sa pinagkukublihan, nakita niya ang pagtadtad nila ng mga karne. Nang matitigan niyang nasa mahabang lamesa, isang singhap ang lumabas sa bibig niya. Bigla naman silang tumigil sa ginagawa at tila pinakiramdaman ang paligid. Bago pa nila matuklasan ang presensya ng binata, may humila na sa kanya palayo sa lugar na yon. Ang tigas ng ulo mo. Diba sabi ko sa'yo huwag kang aalis sa kubong to? Emery, nakita ko yung nasa mahabang mesa. Mga tao yun. Alam ko. Hindi ka dapat nagpunta doon. Alam mo ba naghihinala na sa'yo ang kapatid ko? Oras na makumbinsi niya ang mga magulang namin. Ihahanda ka nila sa piyesta. Emery, ayoko pa mamatay. Tulungan mo ako. Ayoko na rito. Kailangan bago dumating ang araw na yun makatakas ka na. Paano? Sa may ilog ka dadaan. Doon lang ang daan palabas dito. Naalala ko yung matandang lalaki doon. Sabi niya, hihintayin niya ako kahapon. Pero hindi naman ako nakapunta. Sa tingin ko hindi siya pangkaraniwan. Dahil walang magkakalakas ng loob na lumapit sa ilog. Na tanging humahati sa 2 baryo. Hindi ko lang alam kung naroon pa siya. Kung desidido siyang iligtas ka, maaaring bumalik pa siya doon. Yun ang kailangan nating paghandaan. Patawarin mo ako kung pinagdudahan kita na gusto mo akong tulungan. Ito lang ang paraan ko para makabawi sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Hindi ko rin ginusto na maging halimaw. Pangarap ko rin na maging normal na tao. Pero hindi pumayag ang mga magulang ko. Wala akong pagpipilian kundi ang yakapin ng dilim kasama nila. Dahil kung hindi ko sila susundin, buhay ko ang magiging kapalit. Wala na bang paraan para maging normal ka? Wala na. Hindi ko na rin kayang pigilan ng sarili ko na kumain ng karne ng tao. Wala na akong pag-asa pa. Bakit ba ang lupit ng mundo? Hindi malupit ang mundo para sa atin. Sadyang ito talaga ang kapalaran natin. Emery, parang may tao. Mahiga ka. Magpanggap ka na natutulog. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Sinunod ni Logan ang sinabi ng dalaga. Nahiga siya't nagpanggap na malalim na ang pagkakatulog. Narinig pa niyang sinabi ni Emery na kanina pa siya nagpapahinga pagdating niya. Umalis na rin naman kagad ang kapatid ni Emery, pati ang ilan sa mga kasama nito. Umalis na sila. Sa tingin mo kaya anong kailangan nila? Matagal nang naghihinala ang kapatid ko sa'yo. Naghahanap lang yun ng matibay na ebidensya. Lalo tuloy akong natatakot. Paano kung... Makakaalis ka sa lugar na to. Yan ang itatak mo sa isip mo. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Patawarin mo ko kung bakit nalagay ka sa ganitong sitwasyon. Sumama ka na lang sa akin. Magkasama tayong tumakas. Hindi maaari.
Kapag nakaalis ka dito, hindi na ulit ako susunod sa kagustuhan nila. Hindi ko nahahayaang may mapahamak pa ng dahil sa akin. Hindi kita makakalimutan, Emery. Ako rin. Sa susunod makikinig ka na sa kaibigan mo. Huwag mo nang paiiralin ang katigasan ng ulo mo. Oo, kahit mas matanda ako sa kanya, makikinig na ako sa kanya. Sa tingin ko pareho tayong hindi makakatulog. Hintayin na lang natin ang pagsikat ng araw para maisagawa ang plano. Tingin ko, nakabantay na lang ang ilan sa mga kasama ng kapatid mo sa akin. Talasan mo ang pakiramdam mo. Sa araw malakas pa rin kami. Pero wala kaming kakayanang magpalit ng anyo. Tandaan mo, wala kang tatahaking daan kundi ang papuntang ilog. Sinunod ni Logan ang lahat ng ibinili ng dalaga. Nung maliwanag na, lumabas ng kubo ang binata. Napansin niya kagad ang mga taga roon na tila nagbabantay sa kanya. Kahit sa taas ng puno, may nakita siyang mga kalalakihan. Tulungan mo ako magbilad ng mga karne, Logan. Gagamitin kasi yun ng inay sa piyesta. Sige, nasaan ang mga karne? Nasa bahay ng inay. Doon na lang natin kunin. Dinala ko na pala ang cellphone ko. Bakit kailangan mo pandalhin? Baka maging abala lang yan. Naroon kasi ang alaala natin. Kahit yun na lang ang maiwan sa akin. Ang inay lang ang nasa bahay kapag ganitong oras. Sa likod ng kubo meron doon daan papunta sa ilog. Medyo mas malayo nga lang. Wala ring mga angahas na umaligid sa tinitirhan ng mga magulang ko. Kaya pagdating natin doon, wala ang mga yan na nakasunod sa atin. Sa totoo lang, kanina pa nangangatog ang tuhod ko habang naglalakad tayo. Konting tiis pa. Malapit na rin tayo sa kubo ni na inay. Pagdating doon, ipakita muna natin ang gagawin nating pagbibilad. Karne ba yan ng ano? Huwag kang mag-alala. Karne lang yun ng baka. Ay, salamat. Akala ko kung ano na. Ayun na ang kubo. Wala na rin ang mga sumusunod sa atin. Pero nandyan lang sila sa paligid. Nararamdaman ko naman sila. Magpahinga ka muna dito sa may hagdan ng kubo. Kukunin ko lang ang mga karne sa batya. Kalmahin mo rin ang sarili mo. Masyado ka namumutla eh. Sa totoo lang, gusto nang lumabas ng puso ko sa kinalalagyan nito. Alam ko, tatapusin ko lang tong pagbibilad ng karne. Tutulungan na kita. Wag na, sandali lang naman to. Pumasok ka na sa loob ng kubo. Sa kusina ka dumaan. Hintayin mo ko dun. Nanginginig naman na sumunod si Logana. Nagpalinga-linga pa siya bago pumasok sa loob ng kubo. Samantala, naghahanda naman sila Mang Arlo at Samuel sa pagpunta sa ilog. Mamaya na ang piyesta sa baryo ng mga aswang. Sana naman buhay pa ang kaibigan mo. Malakas po ang kutob ko na buhay pa si Logan. Naghihintay lang po siya ng pagkakataon. Isukbit mo yung itak sa bewang mo. Hindi maaaring pumunta ka ron ng walang armas. Kung sakali na mapalaban tayo sa mga aswang, huwag kang mag-aatubili na gamitin yan. Sana sa pagbabalik ninyo kasama na ninyo si Logan. Ipagdadasal ko ang kaligtasan nyo. Salamat po, Aling Mads. Kapag may araw naman, malakas pa rin naman sila. Pero wala silang kakayanan na magpalit ng anyo. Sana maisip yun ng kaibigan mo at samantalhin na tumakas. Matalino po si Logan. Maiisip niya po yun. Huwag lang siyang pangunahan ng takot. Halika na, iho. Aalis na po kami, Aling Mads. Mag-iingat kayo ha. Patnubayan nawa kayo ng may kapal. Pagkalis ng dalawa, agad na nagkulong si Aling Mads sa loob ng bahay. Isa-isa rin niyang tinignan ng mga pangontra na inilagay sa mga bintana at pinto. Hawak din niya ang botelya ng langis. Nakakalis lamang ng dalawa, pero kumulo na ang hawak na lana. Nang sumilip siya sa maliit na sigwang ng dingding, nakita niya na may mga kalalakihan na umaaligid sa buong bahay.
Sino kaya sila? Hindi kaya hanggang ngayon tinutugis pa rin nila si Kuya Arlo? Kahit matagal na siyang tumigil sa gawain, hindi sila basta-basta makakalapit dito. Hindi nagtagal, umalis na rin ang mga kalalakihan. Noon lamang din nakahinga si Aling Mads na napaantada pa. Samantala, malayo pa lamang sa ilog, kakaiba na ang nararamdaman ni Mang Arlo. Naamoy niya kasi sa di kalayuan ng masangsang na amoy ng mga aswang. Pumwesto sila sa mataas na lugar at sa likod ng malaking katawan ng puno. Kitang-kita nila ang mga kalalakihan at tila ba nagpapatrolya sa lugar. Sino po kaya sila? Sila ang mga residente ng Baryo Pok. Kung ganun, mga aswang sila. Ngayon lamang nangyari na binabantayan nila ang ilog. Hindi po kaya meron silang binabantayan para hindi makatakas? Maaari din. Gusto ko sana makalapit kaya lang tiyak na mapapansin nila tayo. Sana magpakita na si Logan. Sana buhay pa siya. Talasan mong paningin mo. Baka nga kaibigan mong binabantayan nila. Aalis din ang mga yan, lalo na kapag matining na ang sikat ng araw. Kung ganyan lang po sila karami, sa tingin ko po kaya na natin sila. Huwag kang papalin lang sa nakikita mo. Marami sila. Ang iba'y nagtatago lamang. Kahit mga bata at kababaihan ay kayang maging mabangi sa pag-atake. Ganun po ba? Wala po kasi akong ideya sa mga nilalang na yan. Naririnig ko lang sila dati. Sino mag-aakala na darating ang panahon na makakaharap ko sila? Nakakatakot man ang pagkakakilala mo sa kanila. May kahinaan din sila. Tingnan nyo! Umaalis sila! Dito ka lang. Lalapit lamang ako. Huwag kang aalis dito, ha? Bago pa makatugon ang binata, mabilis nang nakaalis si Mang Arlo. Mula sa pinagkukublihan, nakita niya na lumapit pa sa kabilang ilog ang matandang lalaki. Doon naman nagsudputan ang mga kalalakihan. Walang patumangga na sinugod nila ang matanda. Ngunit natalo silang lahat nito. Lumingon pa sa gawin niya si Mang Arlo na tila sinasabi na ayos lamang siya. Samantala, pakubli-kubli naman sina Emery at Logan. Nagkalat kasi ang mga kasamahan ng kapatid niya. Kung magtatagal pa tayo, malalaman ng kapatid ko na tumakas na tayo. Mas lalo tayong mahihirapan na makaalis. Wala bang ibang daan? Ito lang ang daan na ligtas kang makakarating sa ilog. Labanan na lang kaya natin sila. Kahit meron akong dugong aswang, hindi ko silang magagawang kalabanin. Lalo ka na. Yun lang ang naiisip ko. Sumunod ka sa akin. Subukan nating dumaan dito. Naririnig ko na ang lagaslas ng ilog. Malapit na lang ang ilog dito. Kapag nahuli nila tayo, tumakas ka na. Ako nang bahalang pumigil sa kanila. Emery, hindi na ba talaga magbabago ang pasya mo? Kahit sumama pa ako sa'yo, wala akong kinabukasan sa labas ng baryo namin. Magiging salot lang ako sa mga inosenteng tao. Hindi ko lang kasi maatim na maiiwan ka dito. Tama lang na maiwan ako rito. Huwag mo sanang sayangin ang lahat ng hirap natin. Parang hindi ko kayang iwan ka. Lakasan mo ang loob mo. Kapag nakaalis ka na, gusto kong kalimutan mo na ang lugar na to. Magbagong buhay ka, kasama ng bagong babaeng mamahalin mo. Sige na, bilisan na natin. Pinahid naman ni Logan ang luhang laglanda sa kanyang pisngi habang nakasunod sa dalaga. Lumalakas naman ang agos ng tubig na kanilang naririnig. Kung kailan malapit na sila, tsaka naman nagsudputan ang mga kalalakihan. Hinarap sila ni Emery habang sinabihan niyang tumakas na ang binata. Nag-aalangan man, sinunod pa rin siya ni Logan. Hindi alam ng binata kung gaano nakatagal siyang tumatakbo nang maramdaman na merong humablot sa kanya. Sumunod ka sa akin. Dito tayo dumaan. Teka lang, kilala ko po kayo.
Kayo yung matandang lalaki na may dalang baka. Ako nga, Logan. Natutuwa ko na makita kang buhay. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hinahanap ka ng kaibigan mo. Si Samuel? Nandito siya? Nandun siya sa kabilang ilog. Hinihintay niya tayo. Pasalamat ka sa kaibigan mo. Malakas ang paniniwala niya na buhay ka pa. Salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Bilisan mo! Malapit na tayo makatawid. Konti na lang, nasa kabila na tayo. Logan! Si Emery, hawak siya ng kapatid niya. Kailangan ko siyang tulungan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nakatakas ka na sa kanila. Oras na bumalik ka. Hindi ka na makakabalik ng buhay. Bitiwan niyo po ako. Iniligtas ako ni Emery. Hindi ko siya maaaring iwan. Kung ginawa niya yon, ibig lang sabihin nun, gusto niya na makaligtas ka. Umalis ka na! Iligtas mo na ang sarili mo! Emery! Hindi! Emery! Kapatid mo siya! Paano mo nagawa yun? Halos magwala ang binata sa mahigpit na pagkakahawak ni Mang Arlo sa kanya. Tila kasi tinangay ng hangin ang kanina'y nararamdaman na takot sa nasaksihan na ginawa kay Emery ng kapatid. Pinalian kasi ng leeg ng lalaki ang kasintahan. Hindi na rin nagdalawang isip na lumapit si Samuel sa dalawa at hinila ang kaibigan palayo sa lugar. Salamat pare sa pagliligtas niyo sa akin. Hindi ko akalain na pupuntahan mo pa talaga ako. Hindi kita maaaring pabayaan. Magpasalamat ka rin kay Aling Mads kasi siyang nakakakilala kay Mang Arlo. Nasaan nga pala si Aling Mads? Nasa bahay ko siya. Naghihintay sa pagbabalik natin. Utang ko sa inyo at kay Emery ang buhay ko. Tinulungan ka rin ba ni Emery na makatakas? Ginawa niya ang lahat para mabuhay ako sa lugar na yon. Prinotektahan niya ako laban sa kapatid niya. Kinukumbinsi ko siyang sumama pero ayaw niya. Mabuti naman. Sa huling sandali pinili niya na maging mabuti. Alam ko na minahal niya ako. Kaya pinili niya akong iligtas. Mabuti naman. Sa huling sandali pinili niya na maging mabuti. Alam ko na minahal niya ako. Kaya pinili niya akong iligtas. Dahil sa babae, muntik ka na maging kwento. Para tuloy takot na akong magtiwala sa mga babae. Lalo na kapag dayo. Kapag nakauwi na tayo, ikukwento ko sa iyo naging karanasan ko sa baryo ng mga aswang. Sabik na akong marinig ang kwento mong yan. Bilisan yung dalawa. Nandito na tayo sa bahay. Mabilis nang sumunod ang magkaibigan sa malalaking hakbang ni Mang Arlo. Pagkapasok sa bahay, mangiyak-ngiyak na sinalubong sila ni Aling Mads at niyakap. Salamat naman at ligtas kayo nakauwi rito. Salamat po sa inyo. Utang ko po sa inyong lahat ang pangalawa kong buhay. Sa susunod makikinig ka na sa amin, ha? Opo, hindi na po magiging matigas ang ulo ko para hindi na ako mapahamak. Tiyak po na may malaking aral na kay Logan ang nangyari sa kanya. Marami po talaga akong natutunan sa nangyari sa akin. Una na doon, pahalagahan ng mga taong nasa paligid ko. Oo nga pala, Kuya Arlo. Kanina may mga kalalakihang pumunta rito. Palagay ko mga aswang sila. Wala kasing tigil sa pagkulo ang hawak kong lana. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin nila ako tinitigilan. Gusto pa nilang gumanti sa akin. Kung gusto mo talaga ng tahimik na buhay, umalis ka na sa lugar na to. Sumama ka na pabalik sa lugar namin. Oo nga po, Mang Arlo. Mag-isa na lang naman kayo sa buhay. Ganon din si Aling Mads. Huwag ka na magdalawang isip pa. Kailangan ka rin namin. Bihira na sa panahon ngayon ng may kakayanan sa paglaban sa mga aswang. Sige na nga. Siguro nga mas makakabuti para sa akin ang lumayo. Para makalimutan ko na rin ang nangyari sa pamilya ko. Dahil marami pang kailangang gawin si Mang Arlo, nagpalipas muna sila ng isang gabi sa bahay niya. Nang gabing yun, hindi sila pinatulog ng mga nilalang ng dilim. Nakilala kasi ng isa sa mga residente ng Pook si Mang Arlo. Para makaganti, inatake nila ang bahay ng matanda.
Ngunit hindi naman sila makapasok dahil sa mga pangontrang nakapaligid sa buong bahay. Mag-uumaga na nang umalis sa mga yun. Hinintay lamang nila na sumikat ang araw bago nila nilisan ang lugar. Tinitingnan mo na naman ang mga litrato ninyo ni Emery. Ito na lang kasi ang naiwan niyang alaala sa akin. 6 na buwan na mula nung mangyari yon. Dapat kinakalimutan mo na siya. Kahit lumipas pa ang mga taon, hindi ko siya makakalimutan. Naiintindihan ko. Pero hindi niya gusto na magmukmuk ka na lang habang buhay. Gusto niya na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Hindi pa siguro ngayon. Baka sa tamang panahon. Mahahanap mo rin ng babaeng para sa'yo. Sa ngayon, focus ka muna sa trabaho mo. Meron pala akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Magbabakasyon ako sa amin. Baka gusto mo sumama para makilala mo ang pamilya ko. Madalas kitang ikwento sa kanila na para na rin akong nagkaroon ng kapatid dito. Sige ba, gusto ko rin makarating sa inyo para maiba naman ang paligid ko. Ay, sobra talaga akong nanghihinayang sa amin ni Emery. Huwag mo nang titigan ang litrato nyo. Ang mabuti pa, tara na kina Aling Mads. Baka kanina pa niya tayo hinihintay. Di ba birthday niya? Oo nga no, munti ko na makalimutan. Bit-bit ang kani-kanilang regalo. Sabay nang lumabas sa silid ang magkaibigan. Pagdating sa bahay ni Aling Mads, naabutan nila ang ilang bisita roon. Lumapit ang 2 binata sa matandang babae at saka bumati. Labis ang pagpapasalamat ng magkaibigan dahil nagkaroon sila ng pangalawang ina sa katauhan ni Aling Mads na hindi na sila itinuring na iba. Wakas.